Okay, simulan natin tong ang bagong paksa na tatalakayin ko ngayon, kapwa at loob, batayan ng pagpapahalagang Pilipino. May mga ilang estudyante, may mga ilan sa inyo na nagtanong sa akin nung simula ng semestre tungkol sa kung sino yung mga Pilipinong maituturing na pilosopo. Ito ang unang halimbawa, si Virgilio Enriquez. Sa pagtingin sa kanyang pagkadalubhasa, psikologo siya. Nag-aral siya ng psikolohiya nagpakadalubhasa sa Northwestern University sa US. Pero sa palagay ko, si Virgilio Enriquez maituturing na palaisip, nag-isip at nagsaliksik siya ng labas doon sa pagkakahon ng disiplina na natutunan niya sa kanyang pag-aaral. Iyon ang isang pinakamahalagang tanda ng pamimilosopiya, kagaya ng natutunan natin kay Professor Van Norden. Sinabi niya na ang pamimilosopiya ay yung labas sa kahon ng isang disiplina, kasi sa loob ng isang disiplina, sa loob ng isang pag-aaral, may mga bagay na hindi na inuungkat, hindi na pinag-uusapan, hindi na tinatanong. Sa filosofiya, halos lahat ng bagay pwedeng itanong, pwedeng isipin. Si Virgilio Enriquez, kilala siya bilang ama ng psikolohiyang Pilipino. Nagpakadalubhasa nga siya sa pag-aaral ng psikolohiya, pero sabi niya, marami akong natutunan dito, marami akong napag-isipan, at kaya kong gawin ang lahat ng tinuro sa akin ng mga Amerikano at ang lahat ng mga taga-Europa na nag-aaral ng psikolohiya, pero hindi yan akma sa amin. Kung uunawain nyo kung paano mag-isip, kung paano gumalaw at paano makiramdam mga Pilipino, hindi pwede ang mga tinuro nyong metodo, mga konsepto at mga teorya. Kaya sabi niya, kailangan natin ng indigenous psychology. At si Enriquez, siya ay tinuturing na mahalaga hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong Asia sa pagsisimula ng tinatawag na indigenous Asian psychology. At hindi lang ang psikolohiyang Pilipino na pinag-aaralan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng mga metodo, konsepto at paglapit na mismong nakaugat sa karanasan ng Pilipino. Mahalaga yun para sa atin. Pero dalawang bagay yung sinimulan niya, yung paggamit ng karanasan ng Pilipino para maintindihan kung paano tayo mag-isip at gumalaw at dumama. Pero bukod pa doon, higit pa kaysa sa psikolohiya na natutunan niya sa Amerika, sabi ni Enriquez, kailangan natin ng psikolohiya na mahalaga para sa pang-araw-araw na buhay ng mga ordinaryong tao, hindi lamang para sa mga libro, para sa mga pag-aaral na theoretical imbes na practical. Ngayon, pwede nating ugatin yung bagong nangyayari sa psikolohiya, at may dalawang libro, may isang libro at may isang paksa ako dito, yung libro The Geography of Thought ni Richard E. Nisbet. Ito ang libro na nagpapatunay na may pagkakaiba ang paraan ng pag-iisip ng mga tao depende kung saan sila lumaki, saan sila nakatira, at ano ang natutunan nilang pakikitungo sa mundo. Pagtingin sa mundo, yung mismong pagtingin sa mundo, kung ano yung nakikita ng mata ng tao, depende kung saan pumupunta yung mata niya, kung saan siya gumalaw, at kung ano ang kanyang nakasanayan. Isa pa, ito na-discover noong 2010 na may problema ang psikolohiya, tinatawag itong the weird problem of psychology. Yung weird dito, acronym yan, ang ibig sabihin ng weird, Western, educated, industrialized, rich, and democratic. Yung problema dito, yung pag-aaral ng psikolohiya, ang lahat ng mga kasinali nila dun sa mga pag-aaral nila, pag may iniimbestigahan sila, lahat ng mga taong yun, kadalasan Amerikano na nag-aaral sa universidad
doon sa North America o kaya sa Europa. Pero pagka iniba mo pala yung taong isinasali mo doon sa parehong metodo at parehong study design, iba yung resulta. Kasi meron palang epekto yung kultura at kapaligiran ng tao sa kanyang psikolohiya, kahit na sa kanyang biology. Dito sa Psychology's Weird Problem, pagka tinignan nyo yan, makita nila na yung mata, yung paglaki at pagliit nung tinatawag na pupil ng mata ng tao, depende sa kung ano yung kailangan niyang makita at tignan sa kanyang kapaligiran. Bakit mahalaga sa atin sa filosofiya itong mga ito? Tinuro ko sa inyo yung pagkakaiba ng paglalarawan at gabay sa pagpili. Yung sinasabing descriptive, paglalarawan, at saka yung normatibo, prescriptive, yung gabay sa pagpili. So, sisimulan nating intindihin ang pagpapahalaga ng Pilipino batay sa paglalarawan ng ating karanasan. Yung paglalarawan ng ating karanasan, nakaugat yan sa wika at konsepto na madalas hindi natin napapansin. Kaya yun yung titignan natin mabuti ngayon. Madalas, hindi natin talaga napapansin o iniisip man lang. Mahirap kilatisin ang mga paraan ng pag-iisip kasi kailangan tignan mo yung sarili. Kailangan tignan mo yung hindi mo na tinitignan dahil alam mong nandun, yung mga salitang ginagamit mo sa araw-araw, yung mga pananaw na hindi mo na sinisiyasat mabuti, medyo titignan natin yan ngayon para makausad tayo dun sa normatibo, sa prescriptive, kasi kailangan natin ng gabay sa pagpili na batay sa malalim na